akong tumingala at may nakita akong kasulatang lumilipad. Tinanong ako ng anghel, ano ang nakikita mo? Isa pong kasulatang lumilipad. Ang haba po nito ay 9 na metro at 4 at kalahating metro naman ang lapad, sagot ko. Sinabi niya sa akin, diyan nakasulat ang mga sumpa sa daigdig. Guys, ulitin ko. Sinabi niya sa akin, diyan nakasulat ang mga sumpa sa daigdig. Sa kabila ay sinasabing aalisin sa lupain ang lahat ng magnanakaw. Sa kabila naman ay sinabing aalisin din ang lahat ng sinungaling. Ipadadala ko ito sa sambahayan ng mga magnanakaw at sa sambahayan ng mga sinungaling. Mananatili ito sa sambahayang iyon upang ubusin sila ng lubusan. Ibig sabihin po, ang aalisin na sinasabi sa salita ng Lord ay papatayin, wawakasan, tatanggalin, no, sa mundo. Tawag ito, buburahin. Ang babae sa loob ng malaking basket, ito po ay parabola. Lumapit sa akin ang anghel at sinabi, tumingala ka at tingnan mo kung ano itong dumarating. Ano yan? Tanong ko sa kanya. Yan ay isang malaking basket. Inilalarawan yan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Pansinin nyo guys, ang babae talaga symbolize as kasalanan guys. Tingnan nyo naman yung mga suot ng mga babae. Diba yung pinag-usapan natin dati. At kahit sa Facebook makikita natin yung mga Muslim kapag sila ay nakasuot ng kanilang na yung kasuotan na halos lahat balot. Wala talagang titingin, takot pang tumingin, no? Pero kapag nakasuot ka ng shorts, no, tapos kita cleavage, something ganon. Or mga short. Tapos, yun, bigla nang nagkakasala mga mata ng mga nakakakita. Bumukas ang tinggang takip nito at nakita kong may isang babaeng nakaupo sa loob ng malaking basket. Sinabi sa akin ng anghel, iyan si kasamaan. Guys, sinabi sa akin ng anghel, iyan si kasamaan. At itinulak niya ito pabalik sa loob ng kaing at muling sinarahan. Nang ako'y tumingala, may nakita akong 2 babaeng lumilipad papunta sa akin. May 2 babaeng lumipad papunta sa kanya. Malalapad ang kanilang pakpak, pinagtulungan nilang ilipad na palayo ang malaking basket. Tinanong ko ang anghel, saan nila yung dadalhin? Sumagot sila, sa Babylonia. Doon dinala ang kasamaan para mas lalong paparusahan ng Diyos ang tao, guys. Gagawa sila ng templo roon upang paglagyan ng malaking basket. Pagkatapos, sasambahin nila ito. Sasambahin nila ang kasalanan, lahat ng uri ng kasamaan. At nakikita natin yan sa Amerika. Sinasamba ng mga karatig bansa o mga bansang mahihirap, no, sa mga bansang nasa Asia na tawag ito, nangangarap na yumaman. Yung Amerika, pag banggitin mo Amerika, parang luluhod yung mga tao din, no? Parang tuwang-tuwa yung mga tao. Pag nasa Amerika siya, tuwang-tuwa sila. Pero hindi nila alam, guys, na grabing kasama ng dulot ng Amerika. Kaya yung Amerikano ko palang friend, tinanong ko, may ano kayo dyan, yung beach na puro mga hubad. Sabi ko gano'n. Sabi niya, wala dito. Sabi gano'n. Wala dito sa state namin yan. Sabi niya gano'n. Dito sa amin, kahit nga ako magsusona ako, nakasapatos ako, gumaganon siya. Sabi ko din na, mabuti naman, sabi kong gano'n. Kasi magkakasala lang mga mata ng tao kapag gano'n. Ganong klase yung kakasala, magagalit na si Lord. Bibisitahin talaga kay lagi ng buhawi ng mga gano'n. Tapos yun. At yung kasalanan na yun. Kaya yung sinabi sa mensahe ni Lord Jesus Christ na nasa Amerika ang trono ni Satanas. Tapos pagkatapos din doon sa mensahe sinabi na kaliba, ano ba yung Tagalog ko? Parang nagrambol.
So pag halimbawa daw, paparusahan ng Panginoon ng Amerika, kasi dahan-dahan naman din talaga daw na pinaparusahan, ay lilipat daw yung si Satanas papuntang Europe. Doon naman siya maghahasik. Kasi nga, sirang-sira na yung Amerika eh. Ano pa bang ititira niya doon? Wala nang tao siyang madideceive doon. Kasi papatayin yun eh. Wawasakin yung desolation, yung declaration ng Lord Jesus Christ sa Amerika. Pupunta na naman siya yung Europe, doon naman siya maghahasik ng lagim. At kahit pa wala na matitirhan o sirang-sira na ang mundo guys, si Satanas may power pa din siya na makakagawa siya ng planeta o di kaya makagawa siya ng isang country, mga ganun. Kahit sila ng mga demons na nakatira. Kasi may power sila guys. Alam naman natin yan. No? Isa siya sa tatlong pinaka-powerful na anghel sa langit dati.